So a pleasant morning to each and everyone. I am Cassandra Dinaron, and my topic for today is Chapter 10, which is Theories and Principles on Organizational Leadership. So this is only the continuation of our report in Chapter 10. So let's move to Principle 6. See to it that every task is clearly understood, monitored, and accomplished. When instructions are given by a leader to his followers, see to it that everything understand. Be open to question and clarification. If some of the followers seem to be criticized, the exercise of maximum tolerance and patience may be the rule of thumb. So a leader may disagree but agreeable in order to create an atmosphere of peace and order. So, as a leader, dapat cleared at nauunawaan yung mga instruction at information na ibinibigay natin sa ating mga tagasunod or sa ating mga kagrupo. Dapat nakamonitor din tayo sa kanilang mga ginagawa upang malaman natin kung sino yung mga nakakasunod at yung hindi pa masyadong naunawaan yung instruction na ibinigay natin sa kanila upang mas maturuan pa natin sila lalo. So, as a leader kasi, dapat mahaba yung pasensya natin sa ating mga tagasunod o kagrupo upang maunawaan din natin yung mga side nila, kung saan nga ba sila nahihirapan o nadadalian. So, as a leader, dapat mahaba yung pasensya natin and intindihin na lang natin sila ng mas lalo. Kumbaga, wag na lang natin silang pagagalitan at bigyan na lang natin sila ng mas kauna-unawang mga information upang mas maintindihan nila yung ating mga isinasaad na instruction. So let's move on Principle 7. Commit and train your people to collaborate as a team. So, are you aware that a single stick from the broom cannot clean on its own? Applying it to leadership, remember that a leader is not an island must be alone in his work. So every leader must remember this. You are not the master of the universe. And as such, you must work with your followers to work as a team. So as a leader, sanahin natin yung mga tauhan natin na makipag-cooperate at makipagtulungan sa isa't isa upang maging malago yung isang kumpanya o isang trabaho. Tandaan natin, hindi lalago ang isang kumpanya kung iisa lamang ang nagtatrabaho dito. Hindi uunlad ang isang kumpanya kung iisa lamang ang kumikilos. Kailangan nagtutulungan ang bawat isa, leader o tagasunod o ahente ka lamang. Kailangan ng pagtutulungan ng isa't isa upang umunlad ang isang kumpanya. So, in Principle 8, decision must be sound and time-bound. Every leader must be firm with his or her decision. If the leader has a scattered brain who sows confusion among his or her people because of the loss of concrete word using from his or her lips, so that what he or she says now will be altered on the next day without consulting with the followers, then the leader's credibility will surely be tarnished. So we admire a leader whose unwavering decision is being held on despite its unpopularity. So, isang factor sa pagiging leader, dapat matatag ka sa mga desisyon na binibitawan mo. Dapat lahat ng binibitawan mo na salita sa mga kagrupo mo o sa mga tagasunod mo ay gawin mo. Dapat hindi rin pabago-bago yung desisyon na gagawin mo. Dapat isipin mo rin yung magiging resulta nito sa'yo at sa mga tauhan mo. Dahil kapag pabago-bago ka ng desisyon, maaapektuhan yung mga tauhan mo at dahil dito nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan between leader and sa mga tauhan at mawawalan ng tiwala yung mga tauhan mo dahil sa desisyon na
pabago-bago. So, iisipin nila na hindi ka ganun katatag na leader dahil hindi mo kayang i-handle yung pag-iisip mo at pabago-bago ka ng desisyon. Dapat kung ano yung binitawan mong salita is yun yung gawin mo at panindigan mo iyon. So, in Principle 9, create an atmosphere of responsibility in your group. So, do you want to work in environment devoid of trust because your leader never entrusts you? Even the minor tasks in the office, it is easy for a leader to win the trust and respect of his or her followers if he or she encourages them to work despite the difficulty of the task given them. So, a leader belief in them will be a moving force to excel beyond their imagination. So, bilang isang leader, bigyan mo ng tiwala ang iyong mga tagasunod at iparamdam mo sa kanila ang pantay-pantay na pagmamahal at pagtingin sa bawat isa upang maramdaman naman nila na hindi lamang tauhan yung tingin mo sa kanila, kundi tunuturing mo silang isang pamilya. So, para ron is nagkakaroon ng safe environment, kumbaga magaan yung tiwala nila sa'yo, magaan yung loob nila sa'yo. Hindi lamang boss yung tingin nila sa'yo, kundi kaibigan rin. So, kapag may problema sila is makakapagsabi agad sila sa'yo kasi hindi sila as tauhan. Dapat makachap mo yung loob ng mga as leader, kailangan mo makachap din yung mga loob ng iyong mga tauhan. Kung may problema ba sila sa kanilang family or hindi lamang sa work, dapat pantay-pantay yung pagtingin mo sa mga tauhan mo. Hindi mo lamang dapat sila i-check sa kanilang mga trabaho. Dapat anuhin mo rin yung effort na ginagawa ng mga tauhan mo nang sa gayon is maramdaman nila na hindi mo lamang tinitingnan yung pagtatrabaho nila, kundi tinitingnan mo din sila as a family and iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal na gusto rin nilang iparamdam sa iyo na as a leader nila. Nang sa gayon is yung communication nyo as leader and tauhan is maganda yung environment nyo sa isa't isa. So, in last principle, in Principle 10, do not evade responsibilities and be accountable to your own action. A leader must be grateful enough that is still running his office for good. It might be that he is the type of leader who never say no to his superior when he knows very well that he can tackle the work entrusted to him if along the way. So, some blocks occur that are beyond his control. He must take courage to assure the responsibility of failing instead of pointing. So, kapag leader ka, kailangan mong harapin lahat ng responsibilidad mo. At dapat handa ka rin sa mga pagkakamali na magagawa mo. So, hindi lamang ang mga tagasunod o yung mga ahente yung nagkakamali sa isang pagtatrabaho, kundi nagkakamali rin ang isang boss o leader sa trabaho. Kaya dapat kung leader ka is handa ka sa lahat ng hamon o problema na kakaharapin mo sa trabaho mo dahil walang permanenteng tao o walang perpektong tao sa mundo. Lahat tayo ay nagkakamali, trabahador ka man o leader. So, as a leader, kailangan firm ka, matatag yung sarili mo at kailangan wag ka basta-basta paghinaan ng loob kung may dumating man na pagsubok o problema sa iyo dahil masusolusyonan mo ito kung haharapin mo ito at hindi mo ito basta-basta tatakbuhan. Ganyan ang tunay na leader, hindi nang iiwan sa ere at humaharap at handang hamunin ang kanyang bawat problema at solusyonan ito.